ang kinakatakutan nila kay Renz Abando sa maaaring pagbalik ng kanyang back injury mukhang nangyari na nga ngayon ayon nga yan mismo sa kanyang head coach. At kay Soto, isa sa mga player na ngayon ay talagang napakainit ang pangalan sa Liga ng Japan at mukhang pag-asa pangaraw na makapasok ang team ng Yokohama nila sa playoffs dahil sa duo mismo nila na Yuki Kai. At yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras mo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe. Then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Pag-usapan natin dyan ay itong kakalabas lang na balita tungkol nga sa pagbabalik ng injury ng ating lakay Renz Abando. After nga ng ilang games sa pagbabalik nito matapos ang injury nito naging maayos naman talaga ang performance at masasabi nating fully recovered na ang ating lakay Renz sa kanyang back injury dahil nga malahalimo pa rin ang last 2 games na ginawa nito at pinakita sa kanyang team na ang KGC at naglaro pa nga sa Final 4 ng EASL at nakita natin dito kay Lakay ang magandang kondisyon ng kanyang katawan pero biglaan nga naglabas ng pahayag ang kanyang head coach ng Red Booster dahil nga nakaramdam nga raw si Lakay Renz Abando ng sakit sa bahagi ng likod kung saan nandun nangyari ang kanyang back injury. At ngayon nga patuloy na minomonitor ng kanyang head coach at ng kanyang panig ang kondisyon ngayon ng ating Lakay Renz Abando dahil mas priority nga raw nila ang health nitong ating kababayan na isa sa napakagandang narinig ko sa management na humahawak dito sa ating Lakay Renz Abando. At mukhang kakailanganin nga raw muna nito muli na mag-recover at magpahinga muna dahil nga sa maaaring pagbalik ng injury nito. At patuloy nga raw na minamatyagan nila ang kondisyon at kalusugan nitong si Lakay Renz Abando at sana nga ay pagdasal na lang natin na wag na muling bumalik ang injury na nangyari dito kay Lakay Renz Abando dahil isa nga ito ngayon sa mga player ng anyang KGC na inaasahan. At tungkol naman dito kay Kaijo natin good news naman tayo dahil mukhang may pag-asa pangaraw na makapasok ang team ni Kai Soto para sa parating na playoffs. Marami pa namang basher ni Kai ang natuwa dahil akala nila laglag na ang team ng Yokohama pero mukhang hindi pa mangyayari yan dahil kung babase nga raw tayo sa original format ng bracket may 3 division ang Japan B-League at mayroong top 2 teams. Sa mga yan automatic na nga raw na makakapasok sa playoffs. At tulad nga ng nasa video ko na yan. At tulad nga nung nakaraang season na nangyari sa B-League may 8 team na naglaro nga para sa playoffs. Kaya naman kung iisipin natin ngayon saan manggagaling pa ang 2 kulang dahil ngayon alam natin na sa 3 bracket kompleto na ang 6 na maglalaro sa playoffs. At dyan nga papasok ngayon ang pag-asa nitong si Kaijo at ang kanyang team na Yokohama dahil merong mangyayaring wildcard team na maglalaro para sa 2 slot ng playoffs. At kung titignan nga natin sa overall standing nga ng Yokohama, makikita natin dyan na pang-16 ngayon ang team nitong si Kaijo. At sa schedule kita natin na mayroon pang 18 games na nalalabi ang Yokohama Big Coursers dyan. At sapat na nga siguro ang 18 games na yan para makuha nila ang slot sa top 2 ng bracket na yan. At makikita nyo dyan sa standing na lamang nga ng 7 wins dyan ang team ng Seahorse Mikawa. At yan ang kailangan nilang mahabol ng Yokohama Big Coursers para sa preliminary game. Agawan nga ng slot ang mangyayari dyan para makapasok sila sa playoffs dahil kahit matalo na nila ang Mikawa, pasok pa rin nga dyan ang team na yan. Kailangan lang nila makahabol pa para sa standing at makapasok sila sa playoffs. 2 team lang ang kakailanganin kaya talagang mabigat na ang mangyayaring laban para sa kanila at mukhang susugal nga dyan ang Yokohama team natin. Kung iisipin natin, parang sa liga lang rin ng barangay yan. Masyado nga lang komplikado at mahaba-habang proseso pa ang mangyayari dyan. Pero sigurado naman tayo ngayon na hindi pa nga raw laglag ang team ng Yokohama at mukhang may laban-laban pa ang ating batang sentro para makapasok sa playoffs. At yan na lang ang aabangan natin. Sana nga mahabol pa ng team ng Yokohama ang kanilang slot para sa playoffs na parating.